sa banta ni Senadora Leila de Lima. Espinosa nang humarap. Ayan. Oh, banta po ni Senadora Leila de Lima, mga kababayan, doon sa mga umargabyado sa kanya, sa nagbintang sa kanya, doon sa mga nagpakulong sa kanya na wala naman siyang ginagawang kasalanan. Eto ang resback sa inyo ni Senadora Leila de Lima. Yari kayo ngayon. Lalo na nagsalita si Kerwin Espinosa. Nandiyan na din, nagsasalita na din sila Joby Espenido. Nako, lagot. Sabi ni Ma'am Maete Baisa, wag mong sirain ang araw, host. Ihuli mo si Jason sa hari ng fake news. Ayaw niyo makita si Jay, ha? Game. Tatakasan ang hustisya. Ito po, hindi niyo matatakasan ang hustisya. Nandiyan na din po si Sir Ed Gonzales. Hindi niyo matatakasan ang hustisya. Ito ang matapang na reaksyon ni dating Senador Leila de Lima sa mga sinabi ng alleged drug lord na si Kerwin Espinosa nang humarap sa House Quadruple Committee kahapon. Ayon kay Espinosa, pinilit. Mga kababayan, yung nagsasalita po si Espinosa, sinabi sa kanya kung hindi ko nagkakamali, si Congressman Luis Troyon, kung may masasabi ka sa tatlong tao, alam ko si Bato, si dating Pangulong Duterte at si Senador Leila de Lima. Ano ang sasabihin mo sa kanila? Sabi niya kay Senator Leila de Lima, patawarin siya. Sabi naman kay Bato, magbago na tayo. Huwag na tayong puro patanim-tanim. Nung mga ganyang ginawa kay de Lima. Tuloy natin. Lamang umano siya ng nooy Philippine National Police Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na idiin sa operasyon ng iligal na droga si de Lima. Sa kanyang inilabas na video statement, sinabi, maganda po yan, mga kababayan. No? Maganda po yan. Bakit po, mga bossing? Pwede nilang magamit yan sa mga ICC din mga kababayan. At pwede din tumestigo si Senadora Leila de Lima sa ICC. Kung hindi ako nagkakamali, correct nyo lang po ako, mga boss. Binang dating senador na ang mga revelasyon ni Espinosa ay nagpapatunay lamang ng ginawang panggigipit ng dating administrasyon sa mga tumutuligsa sa kanila. I've always maintained my innocence, and today's testimony only strengthens my resolve to fight for justice, not just for myself, but for the many others who have been silenced and oppressed by a system that rewards lies and punishes truth tellers. Biruin nyo mga bossing, 7 taon. 7 taon po, mga kababayan, na si Senadora Leila de Lima ay nandoon sa piitan. No? Walang magawa. Kasi ang nakaupo dating Pangulong Duterte. Tapos pagkatapos po ng 7 taon, napatunayan na siya ay walang kasalanan. Di ho ba? Tapos ngayon, lumalabas po ngayon yung mga tumestigo laban sa kanya dati. At bumabaliktad, mga kababayan. Nakukonsensya siguro. Sabi ni Jay Oleb, 7 years is not a joke. Totoo po yan, mga bossing. Kung tayo nga po nangungulila tayo, pumasok lang tayo sa trabaho, gustong-gusto na nating umuwi agad para makita yung mga anak natin, yung magulang natin, yung mga mahal natin sa buhay. Ito, 7 taon. No? Tapos mapapatunayan, wala naman palang ginagawang masama. Wala naman palang katotohanan yung mga ibinintang sa kanya. Sabi ni Virgilio Caragan, pag nakita siya ni Bato, Batugan, susuntukin niya si Kerwin Espinosa. Ay, yaan po yung sinabi ni Bato de la Rosa kasi daw po nagsisinungaling si Bato. Lahat na yata sinabihan ni Bato de la Rosa ng sinungaling. Parang siya na lang ang nagsasabi ng katotohanan. Kung hindi ako nagkakamali, yung kay General Torre, ganyan, halos ganyan niya din ituring si General Torre noon, mga kababayan. Napatunayan naman ni General Torre na talagang may kibuloy doon sa loob. Di ho ba? Ayon kay de Lima, bagamat mahaba pa ang laban, tiwala siyang makakamit rin ng lahat ng maling inakusahan ang inaasam nilang hustisya. Kaya dapat magmadali kayo. Dahil baka, kunyari, ganito maging sistema niyan, siyempre, eleksyon, di ba? Tatakbo si Bato. Baka ang maging sistema niyan, si Bato, hawak na yung, kunyari, araw na ng bilangan, no? Tapos nakatingin sa mga TV yan, yung resulta. Araw ng bilangan. Nandiyan sa harap niya yung mga maleta niya, tsaka yung mga damit niya.
Nakatingin sa TV. Pagtingin sa TV po, pang number 8 si Bato. Oh, hindi mo nakikilos siya. Medyo pangiti-ngiti. Tapos, pagka yung habang nagbibilangan na, tuloy-tuloy na, bumababa. Naging number 12. Nako, okay pa din. Kasi 12 di ba? 12 ang kukuhanin Oh, mga 30 minutes, bumagsak. Naging pang 14. Biglang ipapasok na unti-unti ni Bato yung mga gamit niya doon sa maleta. Tapos mga isang oras mahigit na ulit, naging pang 15. Oh, sabay pasok na lahat mga bossing. Ay nako. Kinabukasan, paggising, wala na, nasa pang 20 na si Bato. Ayun, lilipad na ng ibang bansa. Oh. Nag-Alahari Roque na din. At saka Kibuloy din ho. Kaya kailangan medyo nakatutok na din yung mga mata nyo dyan. Di ba? Oh, nakatutok na din po. At siguro ang makating ulo sa buong Pilipinas, mga bossing, si Bato de la Rosa. Kaliwat kanan ang kailangan niya ipaliwanag. Nandiyan yung pagpapaliwanag sa EJK, nandiyan yung pagpapaliwanag dito kay Senadora de Lima, at marami pa pong iba, pati yung Pogo. Yung Pogo, isinali niya na din yung sarili niya. Hindi naman binabanggit po dun sa Pogo, mga kababayan, na may Bato de la Rosa, na may Bongo at Karamat at si dating Pangulong Duterte, inunahan niya na din ho. Oh, naloko na. Hilong-hilo na. Sabi ni Sir Odi Lenon, yung testimonya ni Garma ang magpapabilis ng kaso sa ICC. Correct ho yan, mga boss. Bukas isa sa ating tatalakayin yung itsura, mga kababayan, kung paano yung itsura ng double barrel na tinatawag. No? Biruin mo, nakita ko sa video, wala naman laban, bigla na lang bumulagta yung hinihinalang adik, tapos ang ibinalita nanlaban daw po, mga kababayan. Mahirap yan. Mahirap ang mahirap ang kinatatayuan nitong mga DDS na ito. Bato, Bongo, sino pa? Si dating Pangulong Duterte. To conspired against me. You may have succeeded in delaying justice, but the truth always finds its way forward. Hindi nyo matatakasan ang pananagutan. Ayan! Mariin pong sinabi ng dating senadora, hindi nyo matatakasan ang pananagutan sa batas. Ha? Akala nyo, ganun na lang yun. Kasi sasabihin ng iba, nakalaya ka na naman ano pang pinuputok ng butsi mo? Aba, hindi po ganun-ganun lang yun, ha? Tayo po dito sa mundong ibabaw, limitado lang po ang panahon natin. Tapos, yung 7 taon pa, ng buhay mo, masasayang ng ganun-ganun lang po, mga boss. Hindi panigurado, hindi papayag yung si Senadora Leila de Lima. Sigurado yan, mga bossing, talagang hahantingin at hahantingin yan yung mga nagpakulong sa kanya nang wala siyang kasalanan. Di ho ba? Sa huli, sinabi ni De Lima na matagal na niyang pinatawad si Espinosa dahil alam niya na gaya ng iba pang testigo ay nagamit lamang ito. Johanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang kasi may takutan daw nang nangyayari. Sabi nga ni Espinosa, di ba? Kapag ka hindi mo sinabi ito, kapag ka hindi ganito ang sinabi mo, baka magaya ka sa tatay mo. O magaya yung pamilya mo sa tatay mo. Ayun po, mga kababayan, ang nakakalungkot po doon. Pag pamilya na po ang pinag-uusapan, nako. Manlulumo ka na doon no? Tayo po, matapang tayo pag tayo lang yung binabantaan Kunyari, tayo lang, no? Mark Ramos, bukas bubulagta ka na. Bukas magiging persilapid ka na. Okay lang yan. Pero pagka idinamay na yung pamilya mo, yung mga anak mo, sinabi, bukas mawawala ang pamilya mo. Ibang-iba na po yun, mga bossing. Talagang magbabago ang tono mo. At yung gusto nilang sabihin mo, talagang sasabihin mo yun. Hindi ho ba, mga kababayan? Ha? Wala po bang statement si Ximenet sa mga nangyayari sa Quadcom? Ang merong statement, Twin Light, si dating Senador Trillanes, humahanga siya doon sa Quad Committee.
humahanga si dating Senador Trillanes doon sa Quad Committee. Ha? Si Shemenet wala pa din po, mga kababayan.